Gistonic ka pala, OFW sa bansang Czech Republic. So ngayon guys, samahan niyo po kaming pumunta sa isa sa mga mall dito sa Czech. At para malaman niyo din ang mga presyo at bilihin dito sa bansang Czech Republic. Let's go! Ito nga pala si Ivan, delivery man namin sa store. So sa halip na gumastos kami ng Ubers or sa Uber magbayad, so siya na lang yung maghahatid sa amin. Tapos bibigyan na lang namin siya ng pera para syempre may extra income din siya. Ito nga pala yung tanawin papuntang grocery market. So mga 15 minutes lang yung biyahe, nasa 9 kilometers. So yung isang araw pala nag-snow, so yun, yung mga snow hindi pa natutunaw. Sobrang lamig pala dito guys. Nasa 2 hanggang negative 13 yung lamig dito sa Czech Republic. So yun, malapit na kami sa destination namin. Ito na kami, ito na yung Olympia. Ito isa sa mga mall dito sa Czech Republic. So samahan nyo kami pumunta sa loob at malaman din yung mga presyo at mga bilihin dito sa Europe, Czech Republic. At dito na kami sa loob guys. Dito nagpasyal kami munang mag-window shopping. Tingin-tingin lang muna pero wala kami bibili. Ito pala yung mga presyo. Ito mga Puma na mga shoes. Ang gaganda. Ito yung model nila. Pogi 150. Ito may 1,099, 1,349. Yung pera pala dito guys sa peso is i-convert mo lang sa 2.4. So basta yung pera dito times 2.4 lang sa peso. Same nito guys, 1,149 times 2.4 nasa 2,700 pesos. Basta yung mga branded shoes dito nag-start sa price ng 1,100 to 1,700. Yun, may Puma, Adidas, Nike. Basta i-convert nyo lang sa 2.4 times 2.4, yun na yung magiging pera sa peso. Yung magiging price sa pesos. Gusto kong bumili pero walang pera. Yun ang ganda. So ito, pumunta muna kami sa labas. Picture muna. So nag-decide kaming pumunta sa Vietnamese store. So yun, naglalakad. Tingnan yung daan, puro snow yung mga gilid. Yun, lakad muna puntang Vietnamese store. Ito na kami sa Vietnamese store. Ito yung mga laman nila sa loob. May mga Bluetooth speaker, may mga tsinelas, parang nasa Quiapo ka lang. Yung mga tsinelas din sa Quiapo, yung mga bentahan meron dito sa Vietnamese store. Rated speed pala guys. Di ko alam ba't may mga ganito dito sa Vietnamese store. Oh my goodness. Ito, hinahawakan lang ni Uncle. Ano ba yan? So dito guys, nag-decide kami mag-grocery. Yung trolley pala dito, kailangan mo siyang hulugan ng 5. So nakita nyo, nilagyan ko ng 5 bago siya aandar. Presyo ng kape dito guys, 74.90 times 2.4 niya lang sa peso. 20 pieces na po yun. So, ito yung mukha ng ate sa kape. So, yun. Libot lang muna namin. Actually, naghahanap kami dyan ng mga promo. Yun yung binibili namin. Kasi once naka-yellow, yung same yan sa tinapay naka-yellow. Naka-promo yan. Or naka-sale. So, yun. 1990. Actually, may mga 3 crowns lang dyan na tinapay, pero depende sa klase.
Depende sa klase. May mga donut. Basta iba-ibang tinapay guys. May malaki, maliit. Basta ang dami. Ang daming tinapay dito sa China. Kasi yung mga tao dito mahilig talaga sila sa tinapay. At dito kami pumunta sa mga yung mga North Cubes nila. Yun. Ang dami. Halos mga lahat. Naka-promo. Yun. Pinakaya nila. So, kumuha kami dyan ng yung chicken cubes lang yung tinawag. Kasi ito yung karne. Kumuha ko dyan ng manok. Yung manok dyan nasa 70 crowns lang yan. 70 to 80 crowns lang yan. So, nasa 700 to 800 grams yan. So, actually mura lang talaga yung dito. Yung manok, yung baboy. Same yan sa pork na yan. Yung pork na yun, lang yun? 90 per kilo lang yun. 90 per kilo. 90 per kilo crowns. Mura lang yung suka. Kasi ito yung mga seasoning, suka, 40-90 crowns lang. Ayan. Ito bigas. Yung bigas dito guys, medyo mahal. Jasmine 319 crowns. 5 kilo. Yan, medyo mahal yung bigas dito. Pero hindi naman sobrang mahal. So, may mga tagi 1 kilo. Ganoon. At nakakita pala kami ng munggo guys, 32.90 lang. You know, first time naman makakita ng munggo. Kala namin walang munggo sa Europe. So, fast forward, umuwi na pala kami kasi tapos na akong mag-grocery. Pasundin din kami sa delivery man namin sa store. Yun, pauwi na. Mga 15 minutes lang yung biyahe. Maganda pala yung panahon ngayon guys. Pag uwi namin, maganda yung panahon, maliwalas. At saka medyo maaraw siya. Pero kahit maaraw yan, sobrang lamig pa din yung guys. Nasa -5, -6. So, tingnan nyo, yung mga snow, andyan pa din na i-impact lang. Matagal siya natutunaw kasi syempre, malamig yung panahon. So yun, malapit na kami sa amin. Malapit na kami sa Sukoradi. Yung name pala ng village namin is Sukoradi. So, yun. So, ito na yung village namin. Ito na yung accommodation namin. Sige guys, thank you. Sa susunod ulit. Ciao, ciao.